You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Father God, maraming pong salamat ngayong umaga na ito. Minsan pa ang iyong pangalan ay tinataas po namin. At ikaw ang magbigay, Panginoon, ng mensahe ngayong umaga na to sa bawat isa. At lalo mo kami punuin ng iyong pag-ibig, O Diyos. Maraming pong salamat sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. At tayo po ay nasa morning devotion ng tips and reminders. At ating pong pag-aaralan ngayon ang salitang involved or commit. Ayan. Umpisa po ako sa isang kwento. Kwento lang po ito, ano po. At nawa meron po kayong kapulutan ng aral patungkol sa involved or commit. Meron pong dalawang magkaibigan at sila po ay merong amo. At ang dalawang ito ay sila po ay hayop, yung isa ay baboy, yung isa ay manok. Isang araw po ay yung kanilang amo ay magdadaos ng birthday na kapanganakan po ng amo nila. At isang hamon ang ibinigay ni manok, sabi niya. Ako may i-offer ako dun sa ating amo bilang gift. Ikaw, meron din ba? Sabi niya. So, natahimik po yung baboy. At ang sabi po ng manok, bukas na bukas din ay magkita tayo. Ayan. Para naipakita natin yung gift natin. So, umagang-umaga ay bit-bit na po ni manok yung isang basket na itlog na naipon po niya sa maraming araw, na kanyang pangingitlog. At ang ginawa po niya, hinanap po niya si baboy sa kanyang kaibigan. Titingnan po niya kung ano yung regalo niya, kung ano po yung gift niya. At dun po sa isang lamesa, meron po na siyang natagpuan na isang bagay, pero hindi po niya masilayan dahil napaka-layo pa ng lamesa sa kanya. Habang siya'y papalapit, hanggang siya'y makita na niya kung ano yung nasa ibabaw ng table, namangha po siya. Sapagkat itong si baboy ay ini-offer ang kanyang sarili, buong buo. Yun po yung regalo niya dun sa kaarawan ng kanyang amo. Na yan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, ay involve or commit. Ang ating bang sarili ay naka-involve lang o naka-commit. Kapag tayo po ay merong trabaho sa mga opisina, ikaw po ba isang empleyado na involved lang doon sa company? O na-commit mo yung sarili mo sa company? Magkaiba po kasi yung involved Yung involved, big sabihin ay kasali ka doon sa company. Pero yung naiambag mo ay hindi ganon kalaki. Yung iba po doon ay mandaraya sa oras. Involved lang siya. Pero tingnan po natin yung mga committed na manggagawa. Iba yun. Buong sarili niya
Hindi lang siya pumapasok para sumahod, kundi pumapasok siya, kinumit niya yung sarili niya para makatulong sa company. So, yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Pag sinabi pong involved, isinali mo lang yung iyong sarili. Nakikiparticipate ka lang. So, pag sinabing involved, buong buhay mo, itinalaga mo na. Parang dun po sa ating kaligtasan sa Panginoon, tayo po ba ay involved or commit? Ayan. Masabi lang Kristiyano, sisimba na paglinggo, hindi pa natatapos yung nangangaral, alis na, punta na ng bahay. Ano po, involved lang po ba tayo? Pumapasok lang ba tayo sa simbahan na hindi iniisip yung itinuturo nung nangangaral, bagkus ang isip nandun sa girlfriend, anong iuulam, hindi ka po nag-commit. Involved ka lang. At isang araw yung involved ka lang, hindi ka po maliligtas noon. Ang gusto ng Lord, i-commit yung ating sarili. Ayan. Meron po akong babasahin sa inyo dito po sa Colossians. Okay. Colossians chapter 3 verse 23. Sabi po dito, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ayan. So ano daw po yung ating gagawin? Gawin natin ng buong puso. 100%. Ito pa, ang ibig pong sabihin ba dito, involved lang tayo o commit, nakakommit tayo. Pag sinabi ng Lord na ibigay mo yung sarili mo sa akin ng buong buo, committed po yun. Commit. Nag-commit ka. So, wag lamang po natin involve yung ating sarili na para masabing Kristiyano makikijoin na tayo. Pero yung commitment ay wala. Isang araw, susunugin din po tayo kapag involved lang tayo. Gusto ng Lord ay, kung gagawa ka, ano man ito, submit mo man yung buhay mo, trabaho man ito sa labas o trabaho para sa Lord. Sabi po ng Lord sa 23, whatever you do, work heartily. Bigay mo na ng buong puso. Huwag ka na magtira. Yung iba po ay maraming tira sa kanilang buhay. Ayan. O, ito para sa Lord. Ito naman para dun sa kalayawan ko. So, wag ganon. Kung isasabit natin ang buong sarili natin, bigay natin ang buo. At doon sa pagiging buo, ang Lord naman merong gagawin sa ating buhay. Ano po ba ang sabi doon sa kasunod? Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Sa Lord po, pag may ginawa kang mabuti, may mamana ka. Merong kang reward. Grabe po, pag ang Lord na nag-reward, baka sabihin mo, Lord, tama na. Pero ano po yung ginagawa natin sa ating buhay bilang Kristiyano? Hinahayaan lang natin na gamitin yung pangalan ni Kristo, ilalagay yung salitang I-A-N. Pero karapat dapat ba nating gamitin yung salitang Christian kung tayo ay hindi 100% na sumusunod sa Kanya? Follower po, ibig sabihin ng Kristiyano Hindi lamang po yun sa salita na matatawag ang Kristiyano. Yun po ay pinapangatawanan. Yung iba, inililihim na siya ay Christian. Tinatago kasi baka ibuli. Maraming Kristiyanong gano'n, natatakot na
sabihin na Christian siya kasi baka i-bully. Hindi po. Kung si Kristo nga di ba? Nakaranas ng hirap doon sa cross. Bakit natakot ba siya? Para tayo ay maligtas? Hindi po. Huwag mong ikatakot na ikaw ay sabihin na kung ano doon sa pagiging Kristiyano mo. Kasi ang totoong nasasaktan doon ay wala pong iba kundi si Jesus. Siya po yung nasasaktan kapag tayo po ay kinukutya ng mga tao. Kala mo lang po yun na parang ikaw yung tinatamaan. Totally ang tinatamaan ng Panginoon. Kasi yung lahat ng iyon, bato po sa kanya. Bakit si Pablo, hindi po siya natakot? Diba? Nakulong. Maraming beses. Abay, ano pong ginawa niya doon sa loob pa ng selda, doon po siya sumulat na maraming aklat. Hindi niya pinansin yung mga iba't ibang nangyari sa kanyang buhay. Ang pinapansin niya, walang iba kundi yung commitment niya kay Kristo na paglilingkuran. Alam po ba nyo na yung doon sa 12 disciples ay isa lamang yung hindi talaga masyadong nahirapan. Yung 11 po doon ay namatay. May pinako sa krus ng pabaliktad. May inispada. Ay grabe pa yung iba. Kaya mga kapatid, ang tanong po doon sa pinag-aaralan natin ay, ang iyong sarili ba ay involved or nakakumit? I-commit na po natin yung ating sarili. Sapagkat isang araw, tayo po ay papanaw, tayo ay harap sa Diyos. Pag tayo ay involved lang, hindi tayo makakasama. Pero pag nakakomit yung ating sarili sa Diyos, nakasurrender, tiyak po yun. Sabi ng Lord, kakasamahin kita sa paraiso. Tayo po ay manalangin. Father God, marami pong salamat. Nawa po yung maraming naliwanagan sa oras nito. At sa mga tao pa na hindi nakakatanggap, kayo po ay sumunod sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Sus, tinatanggap kita yung oras na ito. Pinapapasok kita sa aking buhay. Ano man yung kasalanan na aking ginawa, isinusuko ko po ito. Lord, marami pong salamat, ina-accept kita bilang Panginoon at tagapagligtas 100% ng aking buhay. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po minsan pa. Muli po bukas tayo magbabalik. At comment lamang po kayo kung meron po kayong tanong din. At paki-like and subscribe na rin po and share sa channel na ito. Ito po si Pastor Robert. Magandang araw sa bawat isa. Amen.